at i-welcome po kayo ng mga kapatiran sa iglesia nito. Karil Tisha Kemal. Sige po palakpak. Ay, welcome. Pero welcome ha. Hindi po kayo yung una at huli, no? Nakakaupo ka na. Grant Harold Grasa. Bren Macho Grasa. Okay. Jocelyn Osinar. Joey Osinar. Welcome kayo, lahat ko, no? Yan, makikita niyo po sila, no? Okay. And Pastor Reggie Flores from Dubai. Okay. At ang kanyang may bahay, Sister Viola Flores. Rene Bernard Flores, ang kanyang anak. May Joan Abad. Napakarami po, no? Nag-bisita sa ating iglesia. Antoinette Quaterno. Grisel Revesencio. Precious Flores and Ramil San Diego. Palakpakan po natin ang ating Diyos, ha, mga kapatid. Ito po'y hindi aksidente na kayo naparito. Niloob po ng Diyos. Amen po ba? Niloob ng Diyos na kayo po'y dalhin niya sa lugar na ito. Amen. Okay, at ako po ay kagagaling ko lang saan po? Sa napakalayong lugar. 27 oras na paglalakbay, 4 na beses na sumakay sa iba't ibang eroplano, mga kapatid. Pero naalala ko po kayo lahat. Wala pong drama ito, ha. Naalala ko unang-una si Ate Lily. Hindi si Pastor po. Pangalawa lang si Pastor. Okay. Sumunod kayong lahat po at ang kabuuan ng iglesia. Isinulat ko po ito, no? Dahil napakahaba po, no, ng testimonyang ito. Ito po, mga kapatid. Babasahin ko po para hindi pa ulit-ulit. Okay, ha? And this is my personal testimony po, no? Hindi ko lang po sa asawa ko, o sa mga anak ko, o sa mga apo ko, at maging ang aking mga manugang. Okay? Bago pa kami umalis ng Pilipinas patungo sa bansang ito na aming direksyon. Pakinggan po natin, ha? True to life story po ito, no? Legit, ika. Ito ang aming pupuntahan upang umaten ng kasal ng aking bunsong anak na si Joy. At si Jolo na kanyang napangasawa, Jolo Santillan. Noong June 6, 2025, iniisip ko na po, mga kapatid, kung papaano ko at anong pamamaraan ang dapat kong gawin para maibahagi ang magandang balita ni Jesucristo. Nag-iisip po ako, no? Papaano ako makakapasok? Sapagkat yan na po yan, pag-alis ko pala na pag-alis, yan na po yung isip ko, na po yung mindset ko, ano po, ay nasa Diyos. At alam ko po na meron pong mas mataas, mas matayo, no? Mas malawak na layunin ng Diyos. Kaya ako pinapunta ng Diyos sa lugar po ng New Zealand, sa Dunedin, na kung saan po doon naninirahan ang aking anak. Nag-iisip ako ng pamamaraan. Subalit yung inisip ko po ay hindi nangyari. Hanggang sa masumpungan ko na lang ang aking sarili na pagkatapos ng kasal ng aking anak, nakikipagkwentuhan na ako
sa mga mag-boyfriend, mag-asawa ng mga Pilipina na naroon po bilang guest nilang mga bisita. At sila po ay nagtatrabaho sa lugar na yon ng mahaba na ring panahon. May 3 taon, 4 na taon, hanggang 8 taon po, sang-ayon po sa akin ng mga nakakwentuhan. Pilipino at Pilipina. At nagkaroon po ako ng pagkakataon sa pagkakakwentuhan namin ng mga Filipino community po sa lugar na yon. Napakadami po dahil mga bisita po eh. Kwentuhan, at kung ano yung mga karanasan na dinadanas nila, at sa madaling salita, may pumasok po sa akin dahil nakita ko po, magpa-partner sila eh. Maaring mag-girlfriend, mag-boyfriend, maaring sila'y ikinasal na at bumubuo na ng pamilya. Pumasok sa isip ko po ang mga itinuro po ni Apostol Pablo sa atin, ang husband and wife. Napakasimple po. Doon ko po naumpisahan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At napakaiksi lang po ng binitiwang kong salita sa kanila. Na ito po yung mga instruction, kautusan ng Diyos sa atin bilang mga mag-asawa. Makakakonect po kayo rito, no? Sinabi po ni Apostol Pablo, husband, love your wife. And wife, submit to your husband. Niyan po silang pinag-isip ko po sila, no? At ipinalangin po. Ganun lang po dumaan yun, no? Yung pamamaraan na iniisip ko po, mga kapatid, hindi nasunod ang kalooban ng Diyos. Ang siya pong nagsunod, hindi ang kalooban ng tao. Yan naman po ay pamamaraan ng Diyos. At sinabi po yan, no? Ang kalooban ko ang siyang maganap, hindi ang kalooban ng tao. Amen po ba? Mga kapatid, hanggang sa nasundan po ito, no? Kung sino yung mga taong nasyaran ko po, no? Ng mga couples, mag-asawa po, no? Nasundan po ito. Nang may isa pong lumapit sa akin at tanungin ako, pari po ba kayo? Oh, hey, hindi naman ako matatawa, no? At yan po yung nasa Biblia, no? Servant, ika nga. Amen po ba? Pari, servant, naglilingkod sa iglesia. May nagsabi, pastor po ba kayo? Pagkatapos po na, siyempre, aaminin mo na yung pagkatao. Opo, pastor po ako. Isa po ako sa mga pastor ng Church of God, World Mission Philippines, sa lugar po ng Bacoor, Cavite. Hanggang sa nagkaroon po, tignan niyo po, no, makikita niyo po ang kilos ng Diyos. Hindi ang kilos ng tao. Meron na po nagsabi, pwede po bang lumapit sa inyo at humingi ng tulong? Pwede po bang i-bless ninyo yung aming bagong tahanan? Oh? I-dedicate, no? Dedication. How's dedication? Oo, okay. Tingnan niyo po, para hindi maputol po yung momentum na makapaghasik tayo ng binhi ng salita ng Diyos. Amen. Para magtuloy-tuloy lang po, no? Hallelujah. Yun na po, no? Kailan po ba natin gagawin yan? No? Saan po ba lugar? No? Saan po ba yung lugar nyo? Ay, alam po ng inyong anak, alam po ng kanya na pangasawa na si Jolo, sa ganitong oras, sa ganitong araw, pumunta lang po kayo sa ganong lugar. Okay, yun na po, no? Sabi ko, hindi ko to inisip bago pa kami umalis ng Pilipinas. Nangyari po yun, no? At isinare ko po sa kanila, no, yung Deuteronomy chapter 8. Na po, at in-encircle ko po doon, no, yung pinakabuod ng kabuuan po ng chapter 8 ng Deuteronomy. Na ang tao
ay hindi lamang nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, kung hindi sa bawat salita na namutawi muli o nagmumula sa labi ng Diyos. Kaya na-amaze po sila nang basahin ko po yun, no? Na ipinapakita ko po kasi nakita ko po ang kasaganaan ng New Zealand. Saganang-sagana sila sa anumang bagay. Mga kapatid, at habang tumatakbo po ang araw, ipinapakita po sa akin ng Diyos kung ano ba itong bansang ito. Isang masaganang bansa, maunlad, disiplinado, tahimik. Silang namumuhay roon. Ang mga tao po, tignan nyo ang mga tao. Pagka ako po, 4 na beses po, no? 4 na beses po akong bumati, no? Sa mga mamamayan, no? Kiwi po, kung tawagin, no? Kiwi. Nang good morning, good afternoon. Pero po, iba ang sagot nila. Hello. Ganun po sila bumati sa tao. Hello. Hindi po sila nagsasalita ng good morning, good afternoon, good evening. Puro hello. Bira, no? Yun po yung mga natuklasan ko sa kanila. At ang mga mall po, no? At ang mga mall ay hindi naman po kalakihan. Ang mga kainan, lahat na pwede pong maglingkod sa mga mamamayan na naroon. Even ang pamilihan, ang market, pagpatakpo ng 6:00 ng gabi, sarado na po lahat. Ganun din po ang airport, mga kapatid, hindi sila busy airport. 7:30, secured na ang airport. Kaya nga po nagulat ako nang dumating kami, maggagabi na po yun. Hindi ko po alam na last trip na pala yun sa amin. Pinapalabas na kami, no? Uling trip na kasi kami. Pinapalabas na kami ng mga security sapagkat isi-secure na po ang airport. So agad-agad kinuha po namin yung mga bagahe at kami po ay nag-check out na. Okay, mga kapatid. At habang kami po ay paikot-ikot sa lugar, no, na kung saan po, kapag ka po yung mga lugar na pinupuntahan ng mga turista, kami po ay bumabiyahe pa ng 2 hanggang 3 oras. Binabagtas po namin ang kahabaan ng mga highway, side to side. Makikita niyo po, no? Ang mga bundok na nagkagandaan po, alagang-alaga nila. At makikita niyo po ang mga ibon, pagkakabait-bait. Lumalapag lang po sa inyo sa tabi pag nasa picnic places kayo. Kumakain, lumalapit po ang ibon. Binabagtas namin ang highway na po, napagmasdan ko po, no? Napakaraming tupa. Napakaraming baka. Na kung sisiriin mo, parang mas marami pa sa tao. Sa dami po. So napagtanto ko po sa aking isipan na sila po ay sagana sa gatas. Okay? Keso. Corn beef. Sagana po sila. At ang tubig po, dumadaloy sa mga open canal na napakalinaw. Ang karagatan ay napakalinis. Ang mga silayon po, tumatabi sila, no? Ang mga penguin. Pinapahalagahan po nila, no? Unang-una, ang mga lumilipad po. Ang mga ibon, mahalaga. At pinapatay po nila ang rabbit. Nagdadala daw po
Yan ang poison. Kaya may mga trap sila sa mga lugar na kung saan pinamamahayan ng rabbit. Mga kapatid, pinakita sa akin ng Diyos ang klema po na nilalang ng Diyos sa New Zealand. May mga lugar na po ang Mount Cook, pinuntahan po namin nung mga huling linggo na namin. Talaga pong tunay na nag-iisno siya. Nag-iisno talaga siya. Makikita niyo lang po habang bumabagtas kami. Nakita niyo lang po ang walang yelo, yung pong karsada. Magkabilang side ay talaga naman po nagyayelo. Malamig na malamig. Parang gusto ko na pong umuwi ng Pilipinas. Napapasok po nakakapasok pala yung lamig sa mukha. Yung dati ko pong hindi ginagawa dito, pag lumalabas ng tahanan, doon po ginawa ko. Naglalagay po sila ng cream. Hindi ko po ginagawa dito yan. Doon po, lumamig, uminit, kailangan magpunas ka ng cream. Hindi masusunog ang mukha mo. Sa sobrang lamig. At naibahagi ko po sa pangalawang pagkakataon na maganap ang araw na iyon. Ang Matthew chapter 7, 24 to 27. Bilang matibay na pundasyon ng isang tahanan na itatalaga mo sa Diyos. Sinabi ko po ang katotohanan sa kanila. Kapag itinalaga po natin, kailangan po medyo matalas, medyo bold ang ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kapag po itinalaga natin ang inyong tahanan sa Panginoon, wala pong ibang kikilos sa tahanan ito kundi ang Diyos. Siya ang matibay na muog. Siya ang mamamagitan, lalo-lalo na sa mag-asawa. Kapag walang namamagitan na Diyos sa mag-asawa, mahina ang pundasyon. At kapag ang Diyos ang namagitan sa tahanang ito, pananatiliin ng Diyos ang holiness sa tahanang ito, mga kapatid. Walang maghaharing anuman sa tahanang itinalaga mo sa Diyos, kundi siya lamang. Basahin niyo po yan, sabi niya po dyan, ang nakikinig ng aking salita at sinusunod ang mga bagay na to ay katulad ng isang matalino. Tama po ba? Na nagtayo ng kanyang pundasyon ng kanyang tahanan sa ibabaw ng bato. Mga kapatid, matibay na pundasyon kung ang Panginoong Jesucristo ang siyang naghahari sa tahanan natin ito. Kailangan po paliwanag natin, para po maging victorious ang ating buhay, mga kapatid. At meron din naman nagtayo ng tahanan. Ang taong nakikinig, ngunit hindi naman nagsasagawa ng kanyang mga salita. Ito po yung taong nagtayo ng kanyang tahanan sa ibabaw ng buhanginan. Walang tibay. Pagmasdan niyo po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Dumaan ang bagyo, malakas na hangin, agad tumumba ang bahay na itinayo sa buhanginan. Ngunit, tingnan niyo po yung nauna, mga kapatid. Ngunit ang taong nagtayo ng kanyang pundasyon sa ibabaw ng bato ay nanatiling matatag. Dumaan ang bagyo at malakas na hangin.
nanatiling nakatayo. Ang tahanan sa ibabaw ng bato. Matibay. And Jesus is the firm foundation. Amen po ba, mga kapatid? Blessed na blessed po ako, mga kapatid, kasi yung kalooban ng Diyos naganap sa buhay natin. Hindi ang kalooban namin, no? Although kami po ay nagbabakasyon, no? Pero iba po yung laman ng aking isip. At bago pa po mangyari yun ang sinabi ko na sa ating pong senior pastor, hindi ako pupunta doon nang walang magaganap. Pastor, ipag-pray mo lang po ako. Ganun lang po paalam ko kay Pastor Dante. Kaya po ako nag-uulat sa inyo ng kaganapan kung ano naging sitwasyon namin, no? At nasundan po yan ng sinabi po ng aking manugang na pangasawa ni Joy, na aking bunsong anak. Sabi niya, Dad, pa? Oh, apakasarap naman mahaba pakinggan, tawagin kang Dad. Ay, pwede po natin na to, i-dedicate na rin tong ating bahay. Napakaganda po ng buhay ng anak ko. Pero alam ko po may kulang. Kaya tinuloy po namin, no? Tinuloy-tuloy namin po ang pagsishare ng salita ng Diyos. Sabi ko doon sa manugang ko, Jolo, pag dumarating na yung iyong mga bisita at nakita mong kompleto na silang lahat, go signal mo lang ang aking susundin. Pag sinabi mo, Dad, okay na po. Ako na ang gagawa lahat. Pagtayo ko po sa kanila, mga kapatid, pasensya na po kayo. Ito po yung ulat ng mga paggaganapan po doon. Sumenyas lang siyang ganun. Okay, ako na po yung lahat ng gagawa. Ha? Sabi ko po sa kanila, itatalaga po natin muli ito ng tahanan ito sa pangalawang pagkakataon. Yung una po, medyo malayo ang distansya. Pangalawa po yung tahanan nila. Hanggang sa nasundan na po ng nasundan. Na kung wala, sabi ko po, no? Sabi ko nga po pagkatapos namin i-dedicate, no? Ang tahanan iyon. Sabi ko, kung sa mga mag-aasawa, no? Sa inyong mga trabaho, sa inyong mga tahanan, saan man kayo magpunta, umuwi man kayo ng Pilipinas, o lumipat man kayo ng ibang bansa, kapag wala ang Panginoong Jesus sa inyong puso, sa inyong isipan, lahat po ng ito ay walang kabuluhan. Kapag wala ang salita ng Diyos, walang saysay ang ating pamumuhay, mga kapatid. Sinabi po yan, no? Sa Ecclesiastes. Meaningless. 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 Kahit anong ganda ng iyong buhay, kahit anong laki ng iyong kinikita, marami kang ari-arian. Mga kapatid, uulitin ko po, kung wala ang Panginoon, lahat ay meaningless. Amen po ba? Kaya po na-amaze sila. At pumasok po sa aking isip, no? Lilisanin din po natin to, mga kapatid, kasi po visitors, visa lang kami, no? Aalis kami, babalik kami ng Pilipinas. At sinabi ko po ang totoo sa kanila, na yun pong salita ay katulad ng isang binhi na nakitanim
Pagmasdan po natin din yung mga bisita natin. Itinatanim po ang salita ng Diyos sa tenga. Na naririnig natin. Amen po ba? Parang mahina. Narinig po natin ang salita ng Diyos. Opo, no? Hanggang sa inyo po ay pumasok sa kaibuturan ng inyong puso. At darating po ang tamang panahon, mga kapatid. Ito po'y tutubo. Kaya po mga kapatid, kung tayo po na isa sa atin ay pupunta sa iba't ibang panig ng daigdig, meron pong mataas na layunin ng Diyos. Amen. Sapagkat ang role po natin mga kapatid, related po ito sa ating pong preaching. Ang role ng bawat isa sa atin ay magtanim, maggasik ng binhi ng pananampalataya. Makikita niyo po sa buhay nila, Abraham, Moises, no? Narinig lang naman nila ang tinig ng Diyos. Pero hindi nila nakikita ang Diyos. Tinig lang. The word of the Lord. Nadinig nila lahat. Kahit tayo po, nadinig ko po, no? Nadinig ko po ang salita ng Diyos. Saan po? Sa Jeddah, Saudi Arabia. Way back 1996. Parang wala lang. No? Pabalik-balik lang ako. Parang wala lang po. Pero nagsimula po sa pakikinig ko. At napakinggan ko ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay mabisa at buhay. Amen. Kaya po hayaan natin na tayo magasik. At ang role po ng tao, ang role ng tao ay magtanim at magdilig. At ang role po ng Diyos, mga kapatid, patubuin ito at palaguin. So meron pala tayong partnership. Hindi tayo nag-iisang lumalakad papunta ng New Zealand, Dubai, tignan niyo po UK, kung saan man po, no? Panig ng bansa, hindi tayo lumalakad. Kaya nga lang po, yung awareness natin nagiging dapat listo tayo na may gagawin ng Diyos sa lugar na ating pupuntahan. Hallelujah. So ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kapatiran natin na walang kumpay, walang tigil sa pananalangin. Amen po ba? Kasi may lumapit po sa akin nung bumalik na, nung first Sunday ko po dito, may lumapit, Pastor. Lagi kitang ibinapanalangin. Salamat po sa inyo mga kapatid, no? Kaya po naging matagumpay po, no? Although tayo po ay nilipot natin yung mga lugar na mga tourists, no? Pinupuntahan ng mga turista. Pero po, ang kalooban ng Diyos po ang nangyari sa buhay natin. Salamat po sa inyong matyagang pakikinig. And to God be the glory. Amen. Palapakan po natin. Okay, salamat po Ayan po. Okay, as you can see po sa screen natin, no? Anong oras na po ba? Wow! At least naibita po natin na kung paano po ang Diyos kumilos sa ating mga buhay, no? Someday, na kapag kayo po ay dinala ng Diyos sa iba't ibang panig ng daigdig, spread natin ang gospel. Amen? Amen. At kung loobin po ng Diyos na tayo po ay pabalikin, ang may karapatan po niyan yung mga taong natamnan natin ng binhi ng salita ng Diyos. Hindi ko na po kalooban yung pagbalik doon. Kung hindi sila na po yung magpapabalik sa atin, no? At ito naman po talaga ay naranasan natin madugo po. Napakalaki pong pera ang ginugol natin, kaya tayo nakarating doon. At nasunod naman po ang layunin ng Diyos. Amen?
At kung tayo babalik, sila na po ang gagastos ng lahat ng yan. Okay ha? Isuporta po nila ha? Di man sa panahon ko po, no? Panahon natin na tayo nabubuhay pa, maaari po yan sa aking anak na naroon at sa kanyang husband at maaaring kay David sa kanyang mga anak at apo. No? Ang mahalaga po nito, sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Sarap. Praise the Lord. Okay. Nakikita niyo po sa inyong screen. Huwag kayo titingin po sa inyong katabi, ha? Okay, isa pong nagdi-distinguish. Isang nagbabalat kayo. Isang nakamaskara. Okay, huwag niyo po titignan ng, kasi po sinabihin na tayo ng Diyos. Huwag natin husgahan ng ating kapwa. Okay, huwag natin silang pipintasan. Okay, ito po ang sasabihin ko sa atin. No? But, tignan po natin ang ating mga sarili. Aminado po ba kayo doon? Okay, titignan po natin kung ano po itong inilalahad ni Apostol Pedro sa pangalawang sulat niya po, no? Sa mga tao po na naglipana, no? Mga Christian, no? Scattered Christian sa buong mundo. Napakatyaga po ni Apostol Pedro. Gumagawa siya ng liham hanggang sa magwakas ang kanyang buhay sa daigdig na ito, mga kapatid. At ito po ay pinamagatan ko pong okay, thank you po, Pastor Ate Lily. Thank you po dito, no? Napaka-press ko po, ano? Walang binibit-bit. Okay, thank you po, no? Sa lapel. Ang mga huwad na propeta at guro, yan po ay nai-encounter nyo na po yan, no? Maring hindi lang kayo kumikibo, no? Hindi kayo nagre-react. At sa sulat po ito ni Apostol Pablo, makikita niyo po, no? Na naroon daw po sa kalagitnaan ng inyong iglesia. Pag binasa po natin scripture, makikita niyo po, no? Nasa loob po siya ng iglesia. Sa lahat po ng isinulat, no? Sa kabuuan ng Biblia, ito po ba'y dapat nating paniwalaan? Uulitin ko po, no? Lahat po ba na naisulat sa Biblia dapat nating paniwalaan? Amen. Opo. Hindi po nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Hallelujah. Okay, magsiyuko po muna tayo at naikling panalangin. Aming Diyos. Ang naisin po namin, Ama, ay maunawaan namin kung ano po ang nakapaloob sa liham na ito. Sa pangalawang aklat na isinulat po ni Apostol Pedro. Nais po namin na maging kaunawaan sa amin. Ipaunawa mo sa amin kung ano po ang buod ng liham na ito. Salamat po, Ama, sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin, no? Ang kabuuan po ng 2 Peter chapter 2. Nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Tingnan niyo po, mga kapatid, ha? Tingnan natin yung senaryo kung paano siya tumatakbo yung liham niya. Napakahusay pong sumulat ng liham si Apostol Pedro, no? Sabi niya, lihim silang magtuturo ng mga maling aral
na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat. Tingnan niyo po mga kapatid na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lililangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral. Nakathang isip lamang, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Pagmasdan niyo po ang Diyos. Tingnan niyo po, ano? Kaya po tingnan natin, ingatan natin ang salita ng Diyos. Hindi tulog ang Diyos. Kitang-kita tayong lahat, mga kapatid. Ito po yung magsisilbing babala. Babala sa atin lahat. Verse 4. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y ikinapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Next. Dahil sa kasalanan ng tao, noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noah. Bakit? Nanangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Kilala niyo na po yan, no? Mga kapatid, no? Okay, ang mag-asawa, si Noah, asawa niya, bawa po, no? Ang 3 niyang anak, ang mga manugang niya, kaya 8 silang lahat. Talatang 6. Isinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging pabala, warning, sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot. Kilala niyo po ba si Lot? Yan po siya, no? Nasa screen niyo po. Isang taong matuwid. Matuwid na tao si Lot. Nalubhang nabagabag na mga kahalayang ginagawa ng masasama noong unang panahon niya. Naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Talatang 9. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Tignan niyo po, no? Baha, tinupok ng apoy. Mga kapatid, no? Babato ko lang po sa inyo. Pinaniniwalaan niyo po ba yan? Hindi niyo yata po narinig, no? Okay, para makita ko po, no? Yung kaisipan mo ng bawat isa. No? Nang gunawin ng Diyos ang mundo sa baha at hatulan ng Sodoma at Gomora sa apoy. Ito po ba'y mangyayari sa ating buhay? Wala na sumagot. Mangyayari po yan. At yan po ay nangyayari, mga kapatid. Nangyayari po yan. Naganap. At yan po ay mangyayari. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas nila o mula
sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Verse 10, lalo na ang sumusunod sa mahalay. Ngayon po ha, lagi tayong nakatingin at lagi tayong ilalagay natin ang ating sarili sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Ulitin ko lang po, lalo na ang mga sumusunod sa mahalay na pagnanasa ng katawan at ayaw kumilala sa may kapangyarihan. Pwede po kasi tayo magbalat kayo eh. Pero tandaan po natin, hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong ito. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. Talatang 11. Samantalang ang mga anghel na higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng panlalait sa kanilang pagharap sa Panginoon ng sakdal laban sa mga ito. Ang mga taong ito'y parang mga hayop na walang isip at ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. Kaya papatayin din sila tulad ng may ilak na hayop. Pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Tandaan niyo po, babalik po ha. Kapag pinahirapan mo ang isang tao, babalik sa iyo yan. Ha? Pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Kaligayahan na nila ang hayagang magbigay ng kasiyahan sa kanilang pagnanasa. Listen po sa inyong kalagitnaan. Dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo. Asan po? Asan po nagdi-distinguish, nagmamaskara? Nasaan po ba? Nasa kalagitnaan natin. Tignan niyo po ha, mga kapatid ha, para makita niyo po yung sulat na ginawa po ni Apostol Pedro. Dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo, ngunit kahiyahiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Ikinatutuwa nilang kayo'y kanilang linlangin. 14. Wala silang hinahanap kundi ang pagkakataong makiapid. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila'y mga saking at sila'y isinumpa. 15. Lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpahalaga sa salapi, kapalit ng paggawa niya ng masama. 16. Dahil sa kanyang kasalanan, siya'y sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya'y sawayin sa kanyang kabaliwan. O, tignan niyo po, no? Napakatigas ng ulo mo. Mga kapatid, tignan niyo po ang Diyos. Magagawa niya ang lahat para supili niya lang ang tao na namumuhay sa kasamaan. Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig. O, tingnan niyo po. At ulap na tinataboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos para sa kanila ang napakalalim at napakadilim na lugar
Talatang 18. Sa pamamagitan ng mayayabang na pananalita, na panay kahangalan lamang, ginagamit nila ang pagnanasa ng laman. Ito po ang naghahari sa kanila. Laman. Hindi ang kalooban ng Diyos. Upang maakit sa mahalay ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong namumuhay na may kalikuan. Talatang 11. Ipinapangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. Tandaan niyo po yan, ha? Halimbawa, kapag dinadaig kayo ng inyong makalaman, tandaan niyo po yan, no? Alipin kayo ng makalaman. Yan ang maalipin sa tao. Talatang 20. Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ang sanlibutan ito, ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang maakit ng dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Dalawang talata pa po, mga kapatid. 21. Mabuti pang hindi nila nalaman ang daang matuwid kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran nila ito. Huling talata. Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang kasabihan. Yan po, namnamin niyo po, ha? Ay totoo ang kasabihan. Ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinakain ang nailwa na. Okay, pagmasdan niyo po at bigyan niyo ng malalim na kahulugan ang sulat nito ni Apostol Pedro. At ang baboy na pinaliguan ay bumabalik sa putikan. Tingnan niyo po, mga kapatid, na purihin po ang pagkabasa ng ulat po ni Apostol Pedro. Tingnan niyo po, no? Apostol Pedro, tingnan niyo po, 4,000 taon na. Pero buhay na buhay sa atin ang isinulat ng ating pong apostol na ito. Okay, mga kapatid, time is up. Okay. Tensya na po kayo. Tayo kayo lahat. Tayo po kayo lahat. Yan. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos, no? Pambihira. Full of wisdom po, ano? At sa Friday po, no, muli namin kayo pong encourage, no? Via Zoom, no? Friday worship, weekend worship service po natin, ha? At patuloy niyo po ang pag-aaral nito, no? Hanggang sa matapos po natin ang aklat ni Apostol Pedro at tatakbo tayong muli sa 1 John. Wow! Uulitin lang po ito ni John, no? Pag pinag-aralan niyo po, uulitin lang ni John kung ano ang sinulat, no? Dahil po dyan sa mga huwad na propeta at huwad na guro. At muli po, ha, mga kapatid, magpapaalala ko, huwag natin titignan ang ating kapwa, pero tignan natin ang ating mga sarili. Thank you, Lord. Sige po, aawit tayo, ha?